Hello sa lahat ng nakikinig ngayon sa inyo, Sir Malik. Tawagin niyo na lang akong Erwin. At matagal ko nang gustong ikwento itong nangyari sa akin. Pero tuwing naaalala ko, ay para bang bumabalik sa akin ang gabing yon. Isang gabi na hindi lang basta bagyo ang dala. Lumaki ako sa probinsya namin noon, kung saan normal na normal ang bagyo. Kasi taon-taon ba naman may dumadaan na bagyo sa amin. Kaya sanay na kami sa paghahanda na mag-ipon ng kandila, tubig, pagkain, at magdasal na sana hindi ganun kalakas ang ulan. Sanay na rin kami mawalan ng kuryente at maranasan ng hangin na parang may kasamang whistle kapag sumasalpok sa bubong at puno. Para sa amin nun ay natural na ang takot. Pero hindi pa namin naramdaman ang klase ng kaba na naramdaman ko sa gabing yon. Bago dumating ang gabing yon, ay may narinig na kami sa mga kapitbahay. Sabi nila na sa tuwing malakas ang ulan at baha, ay may lumalabas daw na aswang sa aming lugar. Mga nilalang na nagmamasid sa bahay at naghahanap ng biktima. Noon bata pa ako kaya akala ko biro lang yon. Pero habang tumatagal, ay ramdam ko na may tama sa mga kwento ng matatanda. Sobrang lakas ng ulan noon. Para bang binubuhos lahat ng tubig mula sa langit. Ang bubong namin ay yari sa yero at walang kisame. Kaya maririnig mo talaga yung bawat patak ng ulan sa bahay namin. Wala nang kuryente noon. Kaya kandila lang ang ilaw namin. Mahina pa. Saka nanginginig-nginig dahil sa hangin na pumapasok sa siwang ng bahay namin. Kaming tatlo lang sa bahay noon. Nanay ko at bunso kong kapatid. Dahil ang tatay ko ay stranded sa bayan. Unti-unti ramdam na namin ang lamig at putik na pumapasok sa loob ng bahay, dala ng baha sa labas. Habang nakaupo kami sa sala, ay nag-uusap na lang kami para malibang kahit papano. Napunta ang kwento sa kapitbahay namin na si Mang Rico, na palaging may kwento tungkol sa mga aswang. Palagi niyang sinasabi na tuwing bagyo at baharaw, ay lumalabas daw sila at tinitingnan ng mga batang naiwan sa bahay. Nung bata pa ako ay akala ko biro lang talaga yon. Pero habang tumatagal ay ramdam ko na may tama siya. Bago pa man dumating ang tunog sa bubong, ay pansin ko ang bawat galaw ng tubig sa labas. Ang baha ay dahan-dahang lumalapit sa pader ng bahay namin. Ramdam ko rin nun ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa bawat siwang ng pinto at bintana. Biglang may yabag sa bubong na sobrang bigat at hindi parang sanga o debris na tinatangay ng hangin. Tumingin ako kay nanay at nakita ko sa mukha niya ang kaba. Hindi kami nag-imika nun at nakikinig lang kami. Minsan mabilis at minsan mabagal, tapos biglang titigil na parang nakikiramdam din sa amin. Maya-maya rin nun ay may kalmot sa yero. Mahina lang nun pero tuloy-tuloy na para bang sinusubukang sirain yung yero namin. Ang bunso kong kapatid ay napapailing at parang naiiyak na. Kaya si nanay noon mahigpit na niyakap siya habang ako naman ay hindi makagalaw. Bigla kong naramdaman ng lamig sa paa ko, Sir Malik. Hindi normal kasi parang may humahawak at humihila pababa. Gusto kong sumigaw noon dahil sa takot pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Dito nagsimula ang aking obserbasyon sa loob ng bahay. Pansin ko ang maliit na sanga na nahulog sa bubong. Pero hindi yun ang pinakakakaiba. Kinakabahan ako ng sobra dahil sa bawat yabag na hindi ko makita ang pinagmumulan. Napansin ko rin ang tunog sa dingding namin noon na parang may dahan-dahang kalmot. Bawat tunog ay parang sinusubukang magparamdam at parang may gustong pumasok sa bahay. Akala ko nga rin nun ay magigiba na yung bahay namin dahil doon. Tumingin ako sa kapatid ko at napapailing siya at umiiyak na at hindi niya alam kung anong gagawin. Si nanay naman mahigpit ang yakap sa kanya at patuloy na nagdadasal. Ramdam na ramdam ko ang presensya ng isang nilalang na nagmamasid sa amin. Pero hindi ko makilos ng agresibo kasi parang nag-oobserba lang talaga. Tumingin ako sa labas, sa bintana. At sa baha ay may anino na malaki.
at parang putik na humanoid pero hindi ganap na tao. Tumayo ito at parang nakalingon sa amin. Hindi ako nakagalaw at ramdam ko talaga ang presensya nito. Habang tumatagal ang gabi ay napansin ko na mas malakas ang hangin. Parang mas sinusubukan itong buksan ng pinto o bintana kahit lahat ay nakasara at maayos. Ang mga siwang ng bahay na dati ay normal lang na nagiiwan ng simoy ay nun ay parang daanan ng malamig na presensya. Ang bunso kong kapatid na kahit nakayakap sa nanay ko ay napapailing sa bawat tunog. Hindi rin siya makagalaw. Pati ako ay nakapikit at sinusubukang wag isipin ang bagay na naroon sa labas. Ngunit ramdam ko sa puso ang presensya nito na malamig at mabigat. Minsan may tunog mula sa labas ng baha na parang may kumakaluskos sa putik. Tumayo ako at tumingin sa bintana, ngunit wala akong makitang tao. Ang yabag sa bubong ay nag-iiba-iba na rin kasi minsan mabilis at minsan mabagal at biglang titigil na lang. Si nanay mas binilisan ng pagdadasal at yung bunso kong kapatid ay umiiyak na nanginginig. Ang ulan ay mas malamig kapag lumalapit ang nilalang at yung pattern ng yabag sa bubong ay parang sinusubukan ng bawat takot namin. Lumipas ang mga oras, Sir Malik, at bawat patak ng ulan ay parang may sariling buhay. Ang bunso kong kapatid ay halos hindi na makahinga dahil sa takot. At ako ay nakapikit na sinusubukang wag isipin ang nilalang. Unti-unti na rin bumaba ang tubig sa labas. Ngunit may bakas sa putik na malalaking yapak na patungo sa pinto at paligid ng bahay. Para bang naglakad dito ang nilalang. Nagmasid sa amin at nagdesisyon na hindi na kami kukunin. Ngunit simula noon ay tuwing may bagyo at baha, hindi ako makatulog na maayos. Ang bawat yabag sa bubong at bawat kalmot sa dingding ay bumabalik sa isip ko. Habang nagmumuni-muni pagkagabi ay naalala ko rin ang mga sabi ni Mang Rico at bawat kwento sa aming lugar tungkol sa mga aswang. Naiintindihan ko na ang kwento ng matatanda ay may basihan. Hindi talaga biro ang mga yon at may mga bagay na ramdam mo lang na hindi mo nakikita, ngunit alam mo na nandoon pala sila. Sa bawat bagyo mula noon ay lagi naming ini-inspeksyon ang paligid. Ang bunso kong kapatid pati si nanay na tuwing nakakaramdam ng malakas na ulan ay nag-iingat at mas alerto. Ako naman ay natutunan kong pakinggan ang bawat tunog sa paligid, kahit sa pinakamahinang yabag o kalmot. Maraming salamat sa pagbabasa, Sir Malik. Ingat palagi at regards sa inyong channel na Malikmata. Hello mga kamalikmata at good morning sa iyo, Boss Ban. Share ko lang itong nangyari sa pinsan kong lalaki na nagtatrabaho bilang helper sa isang construction. Rico nga pala ang pangalan ko. Kilala siya sa amin bilang matapang at sanay sa hirap ng trabaho at biyahe, kahit anong oras at kahit anong panahon. Hindi siya yung tipo ng tao na madaling matakot o maniwala agad sa mga kwento tungkol sa kung anumang nilalang na hindi nakikita. Lalo na't lumaki siya na praktikal mag-isip at mas naniniwala sa kung ano lang yung nakikita at nahahawakan. Pero may isang araw daw na kahit siya mismo ay hindi na kayang ipaliwanag kung ano yung naranasan niya. At simula nun ay nagbago yung paniniwala niya. Ginabi daw siya nun dahil sa overtime at papalakas ng papalakas yung ulan dahil sa paparating na bagyo. Inutusan daw siya ng foreman nila na kumuha ng ilang gamit sa kabilang barangay bago tuluyang magsara yung daan dahil sa baha. Hindi na siya nagdalawang isip dahil trabaho yon. Saka sanay naman na siya sa ganung utos, kaya agad siyang umalis gamit yung motor na hiniram lang din niya sa kasamahan niya. Sa una daw ay kaya pa naman yung ulan at kahit madilim na ay may mga tao pang nakikita sa kalsada na nagmamadaling umuwi. At may ilan pang sasakyan na dumadaan. Pero habang tumatagal yung biyahe niya, ay mas lalong lumalakas yung hangin at ulan. Hanggang sa halos wala na siyang makita sa harap niya at unti-unti nang nawawala yung mga tao sa paligid. Pagdating niya sa kabilang barangay,
ay nakuha naman niya yung kailangan niyang kunin. Pero doon na rin siya naabutan ng malakas na ulan. Hindi na siya pwedeng magtagal dahil baka tuluyang magsara yung daan pauwi. Kaya kahit medyo kinakabahan na siya, ay agad siyang umalis para makabalik bago pa lumala ang sitwasyon. Habang nasa biyahe siya pabalik, ay doon na niya napansin na parang ibang-iba na yung pakiramdam ng daan kumpara nung dumaan daw siya nung papunta. Kasi wala na siyang kasabay at yung mga bahay na kanina ay may ilaw pa ay madilim na rin dahil sa pagkawala ng kuryente. Ang tanging ilaw na lang niya ay yung sa motor niya at kahit yun ay parang hirap nang tumagos sa lakas ng ulan. Habang papalapit siya sa bahagi ng kalsada na may malalaking puno sa magkabilang gilid, ay doon na siya napilitan na huminto dahil sa sobrang lakas ng ulan. Iyong tipong kahit anong pilit mong umusad ay delikado na talaga dahil wala ka nang makita at madulas na yung kalsada. Wala rin daw siyang ibang mapagpilian kundi sumilong muna sa ilalim ng isang malaking puno na malapit sa gilid ng daan. Hindi niya na inisip kung anong klaseng puno yun o kung may dapat daw ba siyang ikatakot kasi ang nasa isip niya lang ay makaiwas sa ulan kahit sandali. Habang nakasilong siya doon, ay napansin niya na parang may kakaibang pakiramdam yung paligid. Kahit sobrang lakas ng ulan at hangin ay may mga sandali na parang mainit yung pakiramdam niya na parang may bahagi ng paligid na may heater daw. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganon. Pero habang tumatagal daw siya sa ilalim ng puno, ay mas lalo niyang nararamdaman yung bigat ng hangin na parang may presensya na hindi niya makita. Pero nandun lang sa itaas niya. Ilang minuto pa raw ang lumipas nung napansin niya na parang may naaamoy siya na hindi tugma sa sitwasyon. Sa gitna ng malakas na ulan ay naamoy niya yung usok ng sigarilyo na nakakahilo kasi hindi lang basta sariwa yung amoy kasi para bang may katabi lang siyang naninigarilyo. Napatingin siya sa paligid kahit alam niyang walang ibang tao pero wala daw siyang nakita. Doon na rin daw siya kinilabutan kasi sa ganong lakas ng ulan ay imposible daw na may amoy pa ng ganon kalinaw kung hindi malapit. Habang pinipilit niyang baliwalain yung nararamdaman niya, ay napansin niya na parang may nahuhulog mula sa itaas ng puno. Hindi siya patak ng ulan, kundi parang maliliit na dumi o abo na unti-unting bumabagsak sa balikat niya at sa motor. Yung upos ba ng sigarilyo, Boss Van? Doon na siya napatingala kahit ayaw niya. At sa gitna ng mga sanga, na halos hindi na makita dahil sa dilim at ulan, ay doon niya napansin na parang may hugis na nakaupo sa itaas. Hindi raw malinaw yung itsura, pero sapat na raw yun para makita niya na hindi yun normal. Napakalaki ng katawan na nakayuko at parang nakatingin sa kanya. Yung isang kamay ay may hawak na kumikislap na ilaw na doon niya naisip na yun yung pinanggagalingan ng amoy ng sigarilyo. Hindi gumagalaw yung nilalang o yung kapre daw ata yun. Pero ramdam na ramdam niya na nakatutok yung atensyon nito sa kanya na parang hinihintay siya kung ano yung susunod niyang gagawin. Doon na siya natakot ng sobra kaya hindi siya makagalaw agad at parang nanigas din daw yung katawan niya habang nakatingala at hindi rin siya makasigaw kahit gustong gusto na niyang tumakbo. Yung buong mundo niya raw nun ay parang umikot lang sa ilalim ng punong yon at sa kung ano yung nasa taas. Ilang segundo pa ay bigla na lang niyang narinig yung malalim na buntong hininga mula sa itaas. Doon na siya natauhan at agad niyang pinaandar yung motor kahit halos wala siyang makita sa daan. Hindi na niya inisip kung madulas o kung gaano kalakas yung ulan. Basta raw ang nasa isip niya lang ay makaalis sa ilalim ng punong yon. Habang umaandar daw siya palayo, Boss Van, ay naramdaman niya na parang may sumabay sa kanya. Hindi niya nakita pero yung pakiramdam parang may presensya daw na hindi nawawala kahit binibilisan niya yung takbo. Yung amoy ng sigarilyo ay nanatili daw
at parang sumusunod sa kanya kahit umaandar siya sa gitna ng bagyo. Hindi siya lumingon kahit isang beses kasi pakiramdam daw niya kapag ginawa niya yon ay mas makikita niya kung ano talaga yung kasama niya. Hindi niya raw alam kung gaano katagal yung biyahe niya pa uwi. Pero nung makarating siya sa mas maliwanag na bahagi ng barangay nila, ay doon niya raw napansin na unti-unting nawawala yung amoy at yung pakiramdam na may sumusunod. Parang bigla raw naging normal ulit na para bang walang nangyari. Pero yung kaba at takot niya raw noon ay hindi agad nawala. Pagdating niya sa bahay ay doon na siya tuluyang nanghina at kinuwento sa pamilya niya yung buong nangyari. Hindi raw siya agad pinaniwalaan, pero nung sinabi niya kung saan siya sumilong, ay napatingin sa kanya yung lolo niya ng seryoso at nagsabi na matagal na raw may nakatira sa punong yon at hindi raw talaga dapat pinipiling silungan yon, lalo na kapag may bagyo. Dahil doon daw mas nagiging aktibo yung mga hindi nakikitang nilalang. Simula daw noon ay hindi na niya basta-basta pinipiling sumilong sa ilalim ng kahit anong puno, lalo na kapag malakas ang ulan o may paparating na bagyo. Natutunan niyang mas mabigat ang panganib ng mga bagay na hindi mo nakikita kaysa sa bagyo mismo. Sana ang kwento niya ay magsilbing paalala sa lahat na maging maingat sa bawat hakbang at laging isipin ang kaligtasan. Sana ma-narrate niyo ito sa channel niyo, Boss Van. Silent listener at supporter mo kami ng pinsan ko. Yun lang at maraming salamat. Good morning sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Malikmata. Hindi ko na po babanggitin ang tunay kong pangalan, pero pwede nyo na lang po akong tawagin sa pangalang Jessa. Matagal ko na pong gustong ibahagi itong experience ko, pero sa totoo lang ay hanggang ngayon, hirap pa rin akong balikan dahil sa takot na dala nito. Hindi po ito kwento na narinig ko lang sa iba, dahil sarili ko po itong naranasan at nangyari ito sa amin sa probinsya. Tahimik yung lugar namin kapag normal na araw, pero kapag may bagyo, ay ramdam na ramdam mo yung lakas ng kalikasan dahil walang masyadong harang sa hangin at ulan. Sanay naman po kami sa bagyo. Kasi lumaki kami na halos taon-taon ay may dumadaan ng malalakas na ulan. Kaya hindi na po bago sa amin yung ganong sitwasyon. Pero may isang gabi na kahit kami na matagal nang nakatira doon, ay hindi na maipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. Isang gabi yun na hanggang ngayon na kapag naalala ko, ay parang bumabalik lahat. At yung takot na hindi mo maipaliwanag kung saan nanggaling. Nangyari po ito kasagsagan ng isang malakas na bagyo. Yung tipong halos liparin na yung bubong sa lakas ng hangin at tuloy-tuloy yung ulan. Nasa sala kaming lahat na magkakatabi at nakikinig sa ingay ng bagyo habang naghihintay na humina yung ulan. Yung ilaw ng kandila noon ay parang sumasabay sa hangin kasi walang kuryente na rin noon sa amin. Normal na sa amin makarinig ng iba't ibang tunog kapag may bagyo. Yung kalabog ng yero, paghulog ng mga sanga na minsan ay tumatama sa bubong at saka yung lakas ng hangin din nun na sumisipol-sipol pa. Pero nung gabing yun ay may isang tunog na naiiba. Hindi siya malakas at mahina lang na paulit-ulit na para bang may gustong iparating. Noong una ay hindi ko siya pinansin kasi akala ko imahinasyon ko lang o epekto ng kaba dahil sa lakas ng bagyo. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na parang may pattern yung tunog. Hindi kasi siya basta ingay lang, kasi parang boses. Unti-unti kong pinakinggan kahit hindi ko sinasadya, at hanggang sa unti-unting naging malinaw sa akin kung ano yung naririnig ko, kasi tinatawag niya yung pangalan ko. Nanlamig agad yung pakiramdam ko, at hindi ko agad sinabi sa pamilya ko, kasi ayoko naman kasing magdulot ng takot. Lalo na't alam kong kinakabahan na rin sila. Pero habang tumatagal, ay lalong lumilinaw yung boses. Hindi siya sumisigaw kasi parang kalmado lang, pero tuloy-tuloy. At ang mas nakakatakot pa nun, ay parang kilala niya ako. Yung pagbanggit niya sa pangalan ko kasi nun, ay hindi random,
Kasi parang kilalang kilala niya kung sino ako. Hindi na ako mapakali kaya tumayo ako at lumapit sa bintana. Halos wala akong makita sa labas dahil sa lakas ng ulan. Puro galaw lang ng mga puno at tubig na umaagos sa lupa. Pero habang nakatingin ako, ay may napansin akong kakaiba. May anino sa gilid ng bakuran namin na hindi malinaw yung itsura pero halata na may hugis siya ng tao. Ang nakakatakot din nun ay hindi siya gumagalaw at sa lakas ng hangin ay lahat halos ng bagay sa labas ay kumikilos. Pero siya ay nakatayo lang. Diretso pa nun na para bang hindi naapektuhan ng bagyo. Habang tinititigan ko yon, ay narinig ko ulit yung boses. Mas malinaw at pamilyar kasi parang boses ng kakilala ko nun. At doon na ako kinabahan ng todo. Ramdam ko yung lamig na hindi galing sa ulan kundi parang galing sa loob ng katawan ko. Dahan-dahan akong napaatras pero parang may parte sa akin na ayaw tumigil sa pakikinig. Doon ko na sinabi sa nanay ko yung naririnig ko. Pagkasabi ko pa lang ay nag-iba agad yung itsura niya. Hindi siya nagtanong ng madami at hindi siya nagduda. Ang sabi niya lang ay wag na wag daw akong lalabas kahit ano pa mang marinig ko, kahit sino pa yung tumawag. Sa tono pa lang niya ay alam kong hindi yun simpleng bilin. Kasi parang may alam siya na hindi niya sinasabi sa akin. Pero habang tumatagal noon, ay may kakaiba na akong nararamdaman. Kasi parang may humihila sa akin papunta sa pinto. Hindi literal na may humahawak pero parang may puwersa na nagtutulak sa akin na tumayo at lumapit. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero may parte sa akin na gusto kong buksan yung pintuan. Kasi parang may nagsasabi sa akin na okay lang, na wala akong dapat ikatakot. Para bang nahihipnotismo ako. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatayo na pala ako sa harap ng pinto. Nakatingin lang ako doon. Tapos yung kamay ko ay kusa nang umaangat papunta sa seradura. Naririnig ko pa rin yung boses na mas malapit. Kasi parang nakikiusap. At kasabay nun ay may narinig kaming katok sa pinto. Mahina lang. Saka paulit-ulit lang nakatok nun na parang sigurado siyang pagbubuksan siya. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo doon at parang nawala ako sa sarili ko. Hanggang sa hinawakan ko na yung pinto at dahan-dahan ko itong binuksan. Pagbukas ko noon ay sinalubong ako ng malakas na hangin at ulan. Tumama agad sa mukha ko yung lamig pero hindi yun ang una kong napansin. May babae na nakatayo sa harap ng bahay namin. Nakatalikod siya sa akin na mahaba ang buhok at basang-basa. Hindi siya gumagalaw kahit sobrang lakas ng hangin. Parang hindi siya naapektuhan ng bagyo. Tumigil yung mundo ko sa sandaling yon. Hanggang sa nagsalita siya at tinawag niya ulit yung pangalan ko sa mismong harap ko. At doon ko naramdaman na mali yung ginawa ko. Hindi ko na alam kung anong mangyayari pero ramdam ko na hindi ako dapat lumabas. Biglang may humila sa akin papasok. Iyon pala ay yung nanay ko. Halos mapaupo ako sa lakas ng hila niya at agad niyang sinara yung pinto. Hindi na ako nakapagsalita kasi nanginginig na lang ako nung oras na yon. Habang naririnig ko pa rin yung mahinang pagtawag mula sa labas kahit sarado na yung pinto. Kinabukasan nung humupa na yung ulan ay sinilip namin yung labas. Sa harap ng pinto ay may mga bakas ng paa sa putik pero hindi normal. Paikot-ikot lang sa isang lugar. Parang may naghihintay buong gabi. Doon na kinilabutan yung nanay ko. Kasi may matandang kapitbahay na nagsabi na may lugar daw malapit sa amin na hindi dapat pinupuntahan. Lalo na kapag may bagyo. Dahil doon daw mas malakas yung presensya ng mga engkanto. At mas madali silang makatawag ng tao palabas. Pagkatapos nun ay napansin kong iba na yung pakiramdam ko. Mabigat yung katawan ko. At madalas akong giniginaw kahit mainit. Hindi ako makapag-concentrate at sa gabi ay lagi kong naririnig yung bulong. Hindi na tulad nung naranasan ko nung bagyo, kundi parang may bumubulong ng pangalan ko. Dahil sa takot ay dinala ako ng nanay ko sa albularyo. Pagdating namin doon ay tiningnan niya lang ako at parang may naintindihan na agad siya. Sinabi niya na may nakaakit daw sa akin.
At dahil nakinig ako sa tawag sa ulan, ay may puwersa itong nakapasok sa akin. Ginawa niya yung ritual. Habang ginagawa yun, ay ramdam ko yung lamig na parang may gustong lumabas sa katawan ko at parang may humihila sa loob. Sa labas ay naririnig ko ulit yung boses pero mahina lang siya. Tapos parang umiiyak at parang galit. Saka parang ayaw akong pakawalan. Tumagal yun ng ilang oras. Hanggang sa biglang tumahimik ang paligid. At nawala yung lamig at yung bigat. Saka nakahinga na rin ako ng maayos nun. Simula nun ay hindi na ako lumalapit sa pinto o bintana kapag may bagyo. At kapag may naririnig akong tumatawag sa ulan ay hindi ko na pinapansin kahit gaano pa kalinaw na boses ng tao. Kasi alam ko na at natuto na ako na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan mo sa gitna ng ulan ay tao. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Natutunan ko na minsan ay may mga tinatawag at presensyang hindi natin nakikita. Pero ramdam natin at hindi lahat ng boses sa gitna ng ulan ay tao. Kaya sa susunod na bagyo o anuman ay pahalagahan at pakinggan natin ang ating instinct. At laging alalahanin na may mga puwersa sa paligid na mas malakas kesa sa kahit anong lakas ng hangin o ulan. Kumusta sa inyo, Boss Van? At sa mga kamalikmata na nakikinig? Ako po si Mark at matagal na akong nakikinig sa inyo kaya naisipan ko na ibahagi ang isang pangyayari na hanggang ngayon ay malinaw na malinaw pa rin sa isip ko. Matagal na itong nangyari pero hindi pa rin nawawala yung takot at bigat sa dibdib tuwing naalala ko. Sa totoo lang ay hindi ko agad ito na ikwento kahit kanino dahil kahit ako mismo ay hirap pa rin intindihin kung ano ba talaga ang nangyari. Noong araw ay nagsimula lang naman sa simpleng ulan. Makulimlim na yung langit simula pa lang ng umaga. Pero wala naman kaming inaasahan na ganun kalakas na bagyo. Sanay na kami sa ganitong panahon. Yung tipong biglang bubuhos tapos titigil din. Pero habang tumatagal, ay napapansin namin na hindi na humihina yung ulan. Tuloy-tuloy lang siya at habang lumilipas ang oras, ay parang mas bumibigat yung bawat patak. Yung hangin din nun ay unti-unti ring lumalakas. Hanggang sa parang may humahampas na sa mga pader ng bahay. Ilang oras lang ang lumipas ay nagsimula nang umakyat ang tubig sa kalsada. Sa barangay namin ay mababa talaga yung lugar kaya mabilis bahain. Pero nung araw na yon ay iba yung galaw ng tubig. Hindi lang siya basta tumataas kasi may mga parte na kalmado pero may mga bahagi na parang hinihigop pababa. Doon sa tapat ng bahay nila Rhea ay medyo mababa pa, lalo yung lupa. Kaya mas mabilis doon umakyat yung baha. Si Rhea ay matagal ko ng kaibigan yon. Lumaki kami na magkasama kaya kabisado ko kung paano siya kumilos. Hindi siya pabaya at hindi rin siya basta lalabas kung delikado na. Kaya nung nakita ko siyang lumabas para mag-alis ng tubig sa harap nila ay hindi ako kinabahan. Akala ko normal lang. Kasi gano'n naman talaga ginagawa namin kapag may baha. May dala siyang balde at pinapadaloy niya lang yung tubig palabas ng pinto nila. Yung galaw niya ay kampante lang kasi parang wala lang sa kanya yung lakas ng ulan. Kami naman na nasa gilid lang ay nakasilong at pinapanood siya. May konting biruan pa nga nung una at wala talagang kahit anong senyalis na may mangyayaring masama. Pero habang tumatagal ay napansin ko na parang nag-iiba yung kilos niya. Noong una ay akala ko nadulas lang siya o naipit yung paa niya sa kung saan. Pero hindi siya tuluyang bumagsak. Tumayo pa nga rin siya pero parang nahihirapan na siyang gumalaw at parang may pumipigil sa kanya. Doon na ako kinabahan. Tinitigan ko yung paa niya at doon ko napansin na hindi na normal yung galaw ng tubig sa paligid niya. Hindi lang siya basta umaagos kasi parang umiikot na parang hinihigop kasi parang may kung anong nasa ilalim na kumakapit sa kanya. Di ba may tawag doon kapag naging ganun yung tubig sa dagat? Bigla siyang sumigaw din noon. Hindi yung pang-OA na sigaw na nakikipagbiroan. Ibang-iba yun. Ramdam mo kasi agad yung takot at yung boses niya nanginginig at humihingi talaga siya ng tulong.
Yung pinsan niya ay agad tumakbo papunta sa kanya at hinawakan siya sa kamay para hilain. Pero kahit anong pilit niya ay hindi niya mahila si Rhea. Kitang-kita ko na parang may ibang puwersa na humahawak sa paa niya mula sa ilalim ng tubig. Kasi nilalayo na siya nun sa bahay nila. Hindi lang simpleng agos yun. Kasi parang may kamay na kumakapit at ayaw siyang pakawalan. Habang nangyayari yun ay doon ko naramdaman yung kakaibang lamig. Hindi yun yung lamig ng ulan. Kasi parang may dumaan at parang may nakatingin sa amin kahit wala naman kaming nakikitang tao sa paligid. Yung pakiramdam na may presensya na hindi mo maipaliwanag. Yung tubig sa paligid ni Rhea ay parang umiitim habang tumatagal. Hindi ko alam kung epekto lang ba yun ng bagyo o may iba talagang nangyayari. Pero sigurado ako na hindi na normal yung sitwasyon. Si Rhea ay pilit pa rin hinihila ng pinsan niya. Kitang-kita ko yung takot sa mukha niya. Pero kahit anong gawin ay parang walang laban sa kung ano man yung nasa ilalim. Unti-unti siyang lumulubog hanggang sa ulo na lang niya yung kita. At yung huling tingin niya ay yun yung hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Pagkatapos nun ay nawala na siya na parabang nilamon ng tubig at parang walang nangyari. Pero alam naming lahat na may mali. Nagkagulo na sa paligid namin. May mga sumisigaw, may mga tumatakbo, at may mga sumubok hanapin kung saan siya lumubog. Ilang minuto rin ang lumipas bago siya nahanap sa mas malalim na bahagi ng baha. Pero huli na ang lahat kasi patay na si Rhea. Habang nakahiga siya ay doon ko naramdaman yung bigat. Hindi lang dahil sa pagkawala niya, kundi dahil sa pakiramdam na may ibang puwersa na kasama namin habang nangyayari yun. Simula nun ay hindi na naging pareho ang lahat para sa akin. Tuwing umuulan ay bumabalik lahat ng alaala. Yung sigaw niya at yung agos ng tubig at yung pakiramdam na may ibang puwersa na humihila mula sa ilalim. May mga kapitbahay na nagsasabi na minsan daw sa gabi ay may nakikita silang babae sa baha. Nakatayo lang na basa at hindi gumagalaw. Parang naghihintay daw pero kapag nilapitan ay bigla na lang nawawala. Hindi ko man nakita yun ng malinaw, pero may mga pagkakataon na nararamdaman ko siya. Minsan habang umuulan ay may maririnig akong parang may naglalakad sa tubig, kahit wala namang tao. May mga gabi rin na nagigising ako sa tunog ng ulan, at sa labas ay maririnig ko yung tubig na parang may hinihila. Paulit-ulit na parang may kinukuha ulit. Tapos isang gabi nun ay hindi ko makalimutan. Malakas na naman yung ulan nun. At mag-isa lang ako sa bahay. Tahimik yung paligid pero bigla akong nagising dahil may narinig ako sa labas. Kasi parang may gumagalaw sa baha. Lumapit ako sa bintana nun. Tapos sa una ay wala akong makita dahil sa lakas ng ulan. Pero may isang parte ng baha na parang gumagalaw kahit wala namang dumadaan. At doon ko nakita yung hugis. Hindi malinaw pero parang tao na nakatayo lang sa gitna ng baha. At hindi gumagalaw. Hindi ko makita yung mukha pero ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Hindi ako makagalaw nun kasi parang bumalik lahat ng nangyari. Pagkatapos ng ilang segundo, ay nawala siya na parang wala lang. O parang bula na naglaho na lang bigla. Pero alam ko na hindi ako nagkamali sa nakita ko. Simula nun ay naniwala na ako na hindi lang simpleng aksidente yung nangyari kay Rhea. May kumuha sa kanya. At hanggang ngayon ay parang nandun pa rin siya sa baha. Boss Van, maraming salamat sa oras niyo sa pakikinig ng kwento ko. Alam kong nakakatakot at mabigat itong i-share. Pero gusto ko lang iparating na may mga bagay sa paligid natin na hindi natin nakikita. Pero ramdam natin. Hindi ko ito ibinabahagi para lang manakot, kundi para magsilbing babala at paalala na may mga puwersa at nilalang na mas malakas kesa sa atin. At minsan ay hindi natin maiiwasan kahit gaano tayo kahanda. Mas mahalaga ang mag-ingat at huwag maging kampante at igalang ang mga bagay na hindi natin nakikita o naiintindihan.